Ako si Miguel Noel. I am 41 years old and meron akong isang anak na lalaki na 8 years old. Nagtatrabaho ako sa isang bangko dito sa Pilipinas. Ako ay nagkaroon ng drug-resistant tuberculosis at nagamot sa Tropical Disease Foundation dito sa Makati City. Bago ako nagsimula ng gamutan, ako ay namumuhay na normal, pumapasok sa trabaho. After sa trabaho kapag weekend, ay lumalabas ako kasama ng aking mga kaibigan, nagpa-party, and medyo nalulong din ako sa paninigarilyo. Kumbaga, yun yung naging outlet ko sa lahat ng mga stress sa trabaho, sa personal na buhay. And nung nagsimula yung gamutan ko, biglang nabago yung lahat ng sistema na nangyayari sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Bago ako magsimula ng gamutan, akala ko simpleng gamutan lang yung mangyayari na inom ako ng gamot, tapos magagawa ko pa rin mga gusto kong gawin maliban sa mga ibang pinagbabawal. Pero wala sa imahinasyon ko na ganun pala katindi yung pagdadaanan ko sa gamutan. So mga unang linggo ng gamutan namin, nakaranas ako ng matinding pagkahilo at feeling ko ay nagkaroon ako ng panghihina. Masyadong traumatic sa akin yung karanasan dahil bago ako uminom ng gamot, wala akong naramdamang takot or kaba sa tuwing inom ako ng mga tabletas. Pero dahil dun sa karanasan na naranasan ko sa mga unang gigso ng gamutan ko na sobrang hindi may paliwanag, sobrang nakakatrauma, nagkaroon ako ng takot o anxiety sa tuwing makikita ko yung mga gamot. Lalo na nung mga panahon na nararamdaman ko na yung mga side effects na pagkatapos kong uminom ng gamot, siguro mga 4 hanggang 6 na oras akong hindi normal. Yung feeling ko groggy ako, lutang. Sumasakit yung mata ko sa liwanag. Nasusuka ako. Tapos floating lang ako sa isang estado na napakahirap na gusto kong matapos siya bago ulit ako makaramdam ng normal. Habang nagagamutan ako, ang nakakaalam lamang sa kalagayan ko ay unang-unang pamilya ko. At pangalawa, yung employer ko na naging maunawain naman. Mas pinili ko na harapin yung battle mag-isa kasi ayoko nang mag-aalala yung nanay ko na medyo may edad na. Tuwing nagbi-video call kami sa Facebook or sa Messenger, ipinapakita ko na okay lang ako, na normal lang ako. Pero after ng mga pag-uusap namin, gusto nang bumigay ng isip ko na hindi na lang ako inom ng gamot at bahala na ako anong mangyari. Isa sa pinakamalaking blessings na nangyari sa akin sa gamutan kong ito is yung makakilala ako ng mga TB survivors na pinagdaanan yung pinagdadaanan ko. More than yung support na nakikita mo or na nakukuha mo mula sa pamilya mo, malalapit mong kaibigan, malaking tulong na merong support system from the survivors na magpapatunay na ang TB ay nagagamot at makinig dun sa inspiring stories na nalaman mo mula dun sa mga taong nag-survive sa sakit na ito. Doon nagsimula yung mindset ko na mabago na kailangang matapos ko yung gamutan by hook or by crook. Hinugot ko yung natitirang lakas ng loob at positivity na it's just a phase na matatapos din at hindi naman ito pang habang buhay na pagdudusahan ko. There's always a light at the end of the tunnel.